Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Isa sa mga pinaka-hyped up na team ngayon sa NBA ay ang San Antonio Spurs dahil talagang above expectations nga ang kanilang pinapakita. Ang expected nga ng madami to start the season ay Dallas Mavericks o kaya naman Houston Rockets ang magiging best team sa Texas dahil sa kanilang 15-man deep roster. Ayon pa nga sa iba ay malabo na makapasok sa San Antonio Spurs sa playoffs dahil sa lalim ng Western Conference ngayon. Subalit ngayon nga ay tanging OKC Thunder ang nasa taas sila. Sila nga ang second best team sa West kung record lang naman ang pag-uusapan. 4 na beses nga nilang tinalong OKC ngayong season at nasa kanilang team nga number 2 sa MVP ladder at number 1 sa Defensive Player of the Year ladder Victor Wembanyama. Kaya naman ganun na lang nga ang hype sa young team na ito. Ganun pa man, ayon nga sa NBA champion Fred VanVleet ay hinay-hinay lang nga daw sa pag-hype sa Spurs team na ito dahil wala pa naman daw itong napapatunayan. Oo, mala-alien nga daw si Wemby, mahusay si Castle at ganun din si Dylan Harper. Subalit hindi pa nga daw ito nakakaabante sa playoffs, kaya naman dahan-dahan lang umano sa pag-hype dito. Well, may punto naman si Fred VanVleet. Wala pa ngang experience ang karamihan ng key players ng Spurs sa playoffs at malaking question mark pa nga ang kanilang magiging performance dito. Hindi pa nga natin alam kung paano ba sila sasagot sa pressure, sa in-game and in-series adjustments, sa mental fatigue, physicality at defensive game plan ng kabilang team. Madalas ay dito nga nagkakaproblema ang mga batang team mga kaibigan. Kaya naman kung titinan mo nga ang Warriors, Denver Nuggets, Boston Celtics, Milwaukee Bucks, OKC Thunder at iba pang team na mga nagkampiyon, multiple years muna silang early exit sa playoffs bago magkampiyon. Dahil malaking bagay nga talagang experience. Bibihira nga yung mga team na binuo mula sa draft at diretso champion kaagad from missing the playoffs for multiple years. Kaya naman valid o may katotohanan ng komento ni Fred VanVleet. Hindi lang magandang pakinggan na nanggaling ito sa current active NBA player, kaya naman nagtutunog hater lang ito. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Muntik naman na maputol ang 127 games si Shai Gilgeous-Alexander na nagtatala siya ng 20 points o higit pa kanina laban sa Minnesota Timberwolves. With only 9 minutes remaining sa game ay mayroon pa lamang siyang 10 points. Ganun pa man, kumayod pa din nga si SGA upang ipanatiling buhay ang kanyang streak. At nagawa niya pa din nga na maipasok ang final basket niya and won dahil sa foul ni Anthony Edwards. Sa uli nga ay nagtapos siya na may 20 points, 10 assists and 2 steals on 7 of 22 shooting sa field. Rare inefficient game nga para sa reigning league and finals MVP. Subalit naging sapat na nga yan upang may uwi ng reigning NBA champions OKC Thunder ang panalo sa score na 116-103. 21 points, 9 rebounds din si Chet Holmgren, 20 points si Isaiah Joe at 17 points naman si Alex Caruso. Habang sa Timberwolves naman ay 32 points, 7 rebounds and 6 assists din si Julius Randle at 19 points lamang si Anthony Edwards. May kasama din niya na 6 turnovers on 6 of 17 shooting sa field. Ang Timberwolves ay babagsak nga sa 6 seed dahil sa talo na ito.